Paano ko sisimulan ang kwentong ito? Paano ko ipapaliwanag sa inyo na ang lahat ng aking pinaniniwalaan? Lahat ng pundasyon ng aking propesyon? Lahat ng aking ipinagmamalaki? Ay gumuho sa harap ng isang simpleng dahon? Isang berdeng dahon sa isang bansang akala ko'y wala nang mayaambag sa mundo. Nakatayo ako noon sa gitna ng isang walang katapusang gubat. Ang ulan ay parang mga kutsilyong tumatama sa aking balat. Sa aking paanan, may isang binatang sundalo. Ang kanyang buhay ay unti-unting nauubos. Dumadaloy kasama ng putik at tubig ulan. Ang amoy ng dugo ay humahalo sa amoy ng basang lupa. At sa aking tabi, isang matandang lalaki ang humunguya ng mga dahon na parang isang ritual mula sa sinaunang panahon. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino ang mas nawawala sa katinuan, siya ba o ako na nanonood sa kanya? Kumusta? Ako si Major Asher Cohen. Isang trauma surgeon sa Israel Defense Forces. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang paglalakbay na hindi lamang nagbago sa aking buhay, kundi sumira sa lahat ng aking pag-aakala. Ito ang kwento kung paano ipinakita sa akin ng Pilipinas ang tunay na kahulugan ng karunungan. Sa paraang hindi ko kailanman inaasahan. Ang mundo ko ay gawa sa bakal, salamin, at liwanag. Ang operating room. Doon. Ako ang hari. Bawat tunog. Bawat kislap ng ilaw. Bawat numero sa monitor ay may kahulugan sa akin. Ang ritmo ng ventilator. Ang mahinang pagtibok ng heart monitor, ito ang musika ng aking buhay. Sanay ako sa kaayusan. Sa precision. Sa agham na may eksaktong sagot. Sa aking mga kamay, ang scalpel ay hindi lang isang instrumento. Ito ay isang extension ng aking pag-iisip. Ang bawat hiwa ay kalkulado. Bawat tahi ay perpekto. Sa Israel, ang aming teknolohiyang medikal ay walang katulad. Mayroon kaming mga kagamitan na kayang makita ang pinakamaliit na ugat. Mga gamot na kayang labanan ang pinakamatinding impeksyon. Naniniwala ako sa datos. Sa ebidensya. Sa mga bagay na napatunayan sa laboratorio. Para sa akin, ang medisina ay isang digmaan na nilalabanan gamit ang pinakamodernong sandata. At ako, isa sa mga pinakamagaling na general nito. Ngunit ang pagiging perpekto ay may kaakibat na bigat. Isang gabi, ilang buwan bago ako ipadala sa Pilipinas, isang batang sundalo ang isinugod sa aking nasabugan ng Ginawa ko ang lahat. Ginamit namin ang lahat ng aming makabagong aparato. Ang bawat monitor ay nagpapakita ng magandang numero. Ang operasyon ay isang tagumpay. Ayon sa libro. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, ang kanyang katawan ay bumigay. Isang komplikasyon na hindi nakita ng aming mga makina. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng datos. Namatay siya sa aking mga kamay. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng lamat sa aking kaluluwa. Mas lalo akong naging mahigpit. Mas lalo akong kumapit sa teknolohiya. Sa paniniwalang kung nagkaroon lang sana kami ng mas bago, mas magaling na makina, baka nailigtas ko siya. Ang anumang bagay na hindi konkreto pananampalataya. Tradisyon. Kutubay naging kalaban. Sila ang mga multo sa loob ng makina. Mga variable na hindi makontrol. Kaya nang dumating ang utos na ako ay magiging bahagi ng isang joint training exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines. Para sa akin, ito ay isang parusa. Isang pagpapatapon. Ang Pilipinas? Ano ang matututunan ko roon? Sa aking isipan, ito ay isang bansa ng mga isla, mga dalampasigan, at marahil, maraming problema. Isang third world country na nakikipaglaro ng gyera. Para sa isang tulad ko na sanay sa high-stakes na kapaligiran ng Middle East.
Ang ideya ay katawa-tawa. Itinuring ko itong isang sapilitang bakasyon. Isang pagkakataon para pagtawanan sa aking isipan ang kanilang mga sinaunang pamamaraan. Ang aking mga kasamahan ay nagbiro. Asher, mag-ingat ka sa mga albularyo doon. Umiti lang ako. Ngunit sa loob ko, naroon ang paghamak. Albularyo. Witch doctors. Iyon ang tingin ko sa kanilang tradisyonal na kaalaman. Isang kalokohan. Ang paglapag ng eroplano sa Maynila ay isang sampal sa aking sistema. Ang unang bumungad sa akin ay ang initisang mainit at basang kumot na yumakap sa akin at hindi na bumitaw. Ang hangin ay mabigat. Puno ng amoy ng usok, pagkain, at dagat. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ko ang isang syudad na puno ng buhay at gulo. Ang mga jeepney na may iba't ibang kulay ay parang mga makukulay na salagubang na nag-uunahan sa kalsada. Bumubusina sa isang wikang tanging sila lang ang nakakaintindi. Ang mga tao ay naglalakad sa lahat ng dako. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pagod at saya. Ito ay isang organisadong kaguluhan. Isang konsepto na banyaga sa aking isipan na sanay sa kaayusan ng Tel Aviv. Dito, ang mga linya ay malabo. Ang mga patakaran ay tila mga mungkahi lamang. Welcome to the Philippines, Major. Sabi ng aking Filipino liaison officer. Na may malapad na ngiti. Umiti ako pabalik. Isang pilit na ngiti. Sa isip ko, paano kayo nabubuhay sa ganito? Ang aming destinasyon ay isang kampo militar sa paanan ng isang bundok. Malayo sa syudad. Habang papalayo kami sa Maynila, ang mga gusali ay napalitan ng mga puno. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng huni ng mga kuliglig. Ang gubat ay dambuhala. Ang mga puno ay parang mga higanting nagbabantay. Ang kanilang mga dahon ay lumilikha ng isang bubong na halos hindi mapasok ng sikat ng araw. Ang lugar ay maganda. Ngunit para sa akin, ito ay isang lugar na puno ng panganib. Mga ahas, mga insekto, mga sakit na hindi pamilyar sa aking kanluraning pagsasanay. Dito, ang kalikasan ang kalaban. At dito ko unang nakilala ang mga sundalong Pilipino na makakasama namin sa pagsasanay. Sila ay ibang-iba sa amin. Ang mga sundalong Israeli ay laging seryoso. Ang aming mga mata ay laging alerto. Kami ay produkto ng isang bansang laging nasa bingit ng digmaan. Ngunit ang mga Pilipino, sila ay nakangiti. Nagtatawanan. Nagbibiruan habang nililinis ang kanilang mga rifle. Ang kanilang pagiging palagay sa gitna ng kagubatan ay nakakapanibago. Tila sila ay bahagi ng lugar na ito. Hindi mga dayuhan na sumusubok na sakupin ito. Pinanood ko sila. At ang aking paunang paghusga ay lalong tumibay. Kawalan ng disiplina. Sabi ko sa sarili ko. Sila ay masyadong kampante. Masyadong masaya. Sa digmaan, ang kaligayahan ay isang kahinaan. At doon ko unang napansin si Sergeant Miguel Reyes. Migs. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga tauhan. Mas matanda siya sa karamihan. Ang kanyang balat ay kulay lupa. Sunog sa araw. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na tila mapa ng kanyang mga karanasan. Hindi siya palasalita. Madalas siyang nakaupo sa isang tabi. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga bagay na hindi namin nakikita. Sa unang araw ng aming oryentasyon, nagpakita ako ng isang presentasyon tungkol sa aming Advanced Field Trauma Care. Ipinakita ko ang mga larawan ng aming mga high-tech na tourniquet. Aming mga hemostatic agent na kayang magpatigil ng dugo sa loob ng ilang segundo. Aming mga portable vital signs monitor. Ipinagmalaki ko ang aming kahandaan. Matapos ang aking presentasyon, nagtanong ang isa sa mga batang opisyal na Pilipino. Major, paano kung wala kayo niyan lahat?
Ano ang gagawin ninyo? Bago ako makasagot, tumayo si Migs. Kung ano ang ibigay ng lupa. Sabi niya sa mahinang boses. Iyon ang gagamitin mo. Ang buong silid ay tumahimik. Tiningnan ko siya. Itong matandang sarhento. At sa loob ko. Natawa ako. Ang lupa. Ano nang ibibigay ng lupa? Putik. Dahon. Isang kalokohan. Iyon ang simula. Ang simula ng aking paglalakbay tungo sa kadiliman. Bago ko natagpuan ang pinakamaliwanag na ilaw. Hindi ko pa alam noon. Pero ang sagot sa tanong na iyon, ang sagot na aking pagtatawanan, ay ang sagot na magliligtas sa isang buhay at wawasak sa aking buong pagkatao. Kung ano ang ibigay ng lupa. Ang mga salitang iyon ni Sergeant Migs ay umalinggaw sa aking isipan. Hindi dahil sa lalim ng kahulugan, kundi dahil sa tingin ko'y kamangmangan nito. Lupa. Anong alam ng lupa sa sterile field? Sa hemostasis. Sa pharmacology. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ako narito. Upang ituro sa kanila ang tamang paraan. Upang hilahin sila mula sa madilim na panahon ng pamahiin at dalhin sila sa liwanag ng siyensya ng ika-21 siglo. Ang aking misyon, sa aking isipan, ay hindi isang pakikipagtulungan, kundi isang pagtuturo. At ako ang propesor. Ang mga sumunod na araw ng pagsasanay ay nagbigay sa akin ng maraming oportunidad para patunayan ang aking punto. Sa bawat gawain, ang pagkakaiba sa aming pamamaraan ay parang langis at tubig. Isang umaga, kinailangan naming tumawid sa isang rumaragasang ilog. Ang aking unit, gamit ang aming high tensile ropes, mga carabiner, at harness, ay masusing nag-set up ng isang one-rope bridge. Bawat buhol ay tiningnan. Bawat angkla ay sinubo. Ito ay isang proseso na mabagal, maingat, at perpekto sa kaligtasan. Habang ginagawa namin ito, pinanood ko ang grupo ni Migs. Sa halip na maghintay, pumasok sila sa kawayanan sa gilid ng ilog. Gamit ang kanilang mga bolo, na para bang karugtong na ng kanilang mga kamay. Pumutol sila ng ilang matitibay na kawayan. Sa loob lamang ng ilang minuto, sa pamamagitan ng pagtutulungan na halos hindi na nangangailangan ng salita, nakagawa sila ng isang pansamantalang tulay. Itinali nila ito gamit ang mga baging na kanilang kinuha mula sa mga puno. Isa-isa silang tumawid. Mabilis at walang kaba. Nakarating sila sa kabilang pampang bago pa man kami makapagpadala ng unang tao. Pinanood ko sila. At hindi paghanga ang aking naramdaman, kundi pag-aalala. Reckless. Bulong ko sa aking sarili. Walang safety protocols. Walang standard operating procedures. Paano kung bumigay ang kawayan? Paano kung madulas ang baging? Ang kanilang tagumpay, para sa akin, ay hindi bunga ng galing, kundi ng purong swerte. Swerte na hindi magtatagal sa isang tunay na labanan. Isa pang pagkakataon ay noong kami ay nagsanay sa land navigation. Ang aking instrumento ay isang military-grade jet. Konektado sa isang satellite na libo-libong milya ang layo sa kalawakan. Ipinapakita nito ang aming eksaktong lokasyon. Ang aming elevation. Ang aming bilis. Ito ay hindi nagkakamali. Ngunit sa ilalim ng makapal na mga dahon ng gubat ng Pilipinas, ang signal ay pahina ng pahina. May mga pagkakataon na tuluyan itong nawawala. At kami ay parang bulag. Sa isang pagkakataon na kami ay naligaw. Habang iritado kong inaalog ang aking hist. Lumapit si Migs. Hindi siya tumingin sa anumang instrumento. Tumingin siya sa mga puno. Itinuro niya ang isang bahagi ng puno kung saan mas makapal ang lumot. Ang araw ay laging nasa hilaga tuwing tanghali dito. Sabi niya, ang lumot ay tumutubo sa parte na hindi gaanong nasisikatan.
Ang direksyon na iyon. Sabay turo niya. Ay timog. Sumunod kami sa kanya. At sa aking pagkadismaya, natagpuan namin ang tamang daan. Swerte lang ng isang lokal. Sabi ko sa aking kasama. Pilit na ikinukubli ang aking pagkainis. Hindi ko matanggap na ang isang simpleng lumot ay mas magaling pa sa isang multi-million-dollar satellite system. Ang pinakamatinding pagbabanggaan ng aming dalawang mundo ay nangyari sa isang paraang personal. Sa aming paglalakad, isang matulis na sanga ang kumaskas sa aking braso. Hindi ito malalim. Isang gasgas lamang. Ngunit sapat na para dumugo. Automatiko. Huminto ako. Maingat kong inilabas ang aking personal first aid kit. Binuksan ko ang isang maliit na bote ng isopropyl alcohol at nilinis ang sugat. Ang hapdi ay isang paalala na ang mikrobyo ay namamatay. Pagkatapos, kumuha ako ng isang sterile gauze pad at maingat na tinakpan ito. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang presensya ni Migs sa aking likuran. Tahimik siyang lumapit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang dahon na medyo makapal, na kanyang bahagyang dinurog sa pagitan ng kanyang mga daliri. Inabot niya ito sa akin. This? Sabi niya sa kanyang simpleng English. Good for wound. Stops bleeding. Tiningnan ko ang dahon. Pagkatapos ay tiningnan ko ang kanyang isang kamay na galing sa lupa. Na humawak sa mga baging at puno at umiling ako. Isang ngiti ng paghamak ang gumuhit sa aking mga labi. Sergeant. With all due respect. This is unsanitary. Sabi ko sa isang tono na parang nagtuturo sa isang bata. This leaf is covered in bacteria. Do you know what tetanus is? In Israeli Army, doing this is considered critical error. It can lead to severe infection. Even death. Science has given us antiseptics for a reason. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakipagtalo. Tiningnan lang niya ako. At sa kanyang mga mata, may nakita akong hindi ko maintindihan. Isang halo ng awa at pag-unawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at itinapon ang dahon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tagumpay. Napatunayan ko ang aking punto. Ngunit may isang maliit na tinig sa aking isipan. Isang tinig na nagsasabing ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa lahat ng aking mga salita. Isinantabi ko ang pakiramdam na iyon. Ang mahalaga ay tama ako. Ang agham ay tama. Ang huling bahagi ng aming pagsasanay ang pinakadelikado. Isang rappelling exercise pababa sa isang matarik na bangin. Sa tabi mismo ng isang malakas na talon. Ang tubig ay humahampas sa mga bato sa ibaba. Lumilikha ng isang kulog na umaalingaw sa buong lambak. Ito ang sukdulang pagsubok ng aming mga kasanayan at tapang. Isa sa mga pinakaunang susubok ay si Corporal David Santos. Isang batang sundalo na puno ng sigla. Hinahangaan niya ako. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa aking mga kagamitan. Sa aking pagsasanay sa Israel. Ngunit kasabay nito, nakikita ko rin ang kanyang malaking respeto kay Migs. Siya ang perpektong halimbawa ng bagong henerasyon ng sundalong Pilipino sabik sa modernong kaalaman, ngunit nakaugat pa rin sa kanilang tradisyon. Habang inihahanda namin ang mga lubid at harness, napansin ko ang pagbabago sa kalangitan. Ang dating bughaw na langit ay unti-unting nilalamon ng mga kulay abong ulap na nagmumula sa silangan. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Dala ang amoy ng paparating na ulan. Tiningnan ko ang aking relo, na may kasamang barometer. Ang presyon ng hangin ay biglang bumagsak. May bagyong darating. Dapat na nating itigil ito. Sabi ko sa commanding officer ng mga Pilipino. Ngunit ang pagnanais na tapusin ang ehersisyo ay mas matindi. Saglit lang ito. Major. Sabi niya. Kaya natin to bago bumuhos ang ulan.
Kaya't ipinagpatuloy namin. Doubling check ko ang harness ni Corporal Santos. Tiningnan ko ang bawat hibla ng lubid. Ang lahat ay perpekto. Ayon sa libro. Sa kabilang dako. Nakita ko si Migs na hindi sa mga kagamitan nakatingin, kundi sa kalangitan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala na mas malalim kaysa sa dala ng isang simpleng pag-ulan. Tila may nababasa siya sa hangin. Sa paggalaw ng mga dahon. Isang wika na tanging siya lang ang nakakaintindi. Ngunit huli na ang lahat. Si Corporal Santos ay nakatayo na sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa lubid. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tumango siya sa amin. Isang senyales na handa na siya. At sa isang iglap, nagsimula siyang bumaba. Ang huling imahe sa aking isipan bago nangyari ang lahat ay ang ngiti ni Corporal Santos, isang ngiti na puno ng tiwala. Sa kanyang sarili, sa lubid, at sa aming lahat na nasa itaas. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumaba. Ang kanyang paggalaw ay kontrolado. Isang testamento sa kanyang mahusay na pagsasanay. Ngunit ang kalikasan ay may sariling mga plano. Ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak malalaki at mabibigat. Na parang mga babala. Kasabay nito, isang malakas na bugso ng hangin ang humampas mula sa gilid ng bangin. Itinulak ang lubid at si Santos ng bahagya. Ang kanyang bota, nabasa na mula sa tilamsik ng talon, ay dumula sa isang bato na natatakpan ng lumot. Isang iglap. Iyon lang ang kinailangan. Ang kanyang katawan ay umikot. At nawalan siya ng kontrol. Ang kanyang sigaw ay halos malunod sa dagundong ng talon. Ngunit para sa amin na nasa itaas, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Nakita namin siyang bumagsak ng ilang metro bago siya pabagsak na tumama sa isang nakausling bato. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nanatiling nakabitin. Walang galaw. Sa dulo ng lubid, ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. At pagkatapos, ang langit ay bumukas. Ang ulan ay bumuhos na parang isang balde na ibinuhos mula sa langit. Ang aking pagsasanay ay agad na pumasok. Get him up. Pull him up now. Sigaw ko. Ang aking boses ay nangingibabaw sa ingay ng bagyo. Ang mga sundalo ay kumilos ng mabilis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Magkakasama nilang hinila ang lubid. Bawat paghila ay isang pakikibaka laban sa grabidad at sa bigat ng isang walang malay na katawan. Nang sa wakas ay mayakyat namin siya sa gilid ng bangin. Ang aking pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Ang kanyang kanang binti. Isang malalim, nakangangang sugat sa hita, kung saan tumama ang matulis na bato. At ang dugo. Napakaraming dugo. Na mabilis na hinuhugasan ng ulan. Na ginagawang kulay rosas ang putik sa aming paanan. Radio for Medevac. Now! Utos ko habang lumuluhod sa tabi ni Santos. Sinubukan ng communications officer. Ngunit umiling lang siya. Static. Major. Walang signal. Masyadong malakas ang ulan. Naramdaman ko ang unang kurot ng panik. Walang helicopter. Walang tulong na darating. Kami-kami lang. Okay. Okay. Sabi ko. Mas para sa aking sarili kaysa sa kanila. I got this. Binuksan ko ang aking malaking trauma pack. Ang aking santuwaryo ng modernong medisina. Ang aking mga kamay. Kahit nanginginig ng bahagya, ay kumilos ng may memorya. Kinuha ko ang isang kizzy tourniquet. Ang pinakamahusay sa merkado. At mabilis na inilagay ito ng mataas sa kanyang hita. Hinigpitan ko ito hanggang sa tumigil ang arterial bleeding. Ngunit ang sugat ay napakalaki. At ang dugo ay patuloy pa ring dumadaloy mula sa mga nasirang tissue. Kailangan kong ipak ang sugat.
Kinuha ko ang aking Quick-Clot Combat Gauze. Isang milagro ng teknolohiya na may hemostatic agent na kayang magpatigil ng pagdurugo sa loob ng ilang minuto. Sinimulan kong ipasok ito sa sugat. Pilit na nilalabanan ang malakas na pagdaloy. Ngunit ang ulan ay walang tigil. Ang lahat ay basa. Ang gauze ay nababasa bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong gumana ng maayos. Nagpasok ako ng isa pa. At isa pa. Ang aking mamahaling supply ay mabilis na nauubos. At ang pagdurugo, bagamat bumagal, ay hindi tumitigil. Pressure. Hold pressure here. Sigaw ko sa isang sundalo, na agad na diniinan ang sugat gamit ang kanyang dalawang kamay. Ikinabit ko ang isang portable vital signs monitor sa daliri ni Santos. Ang screen ay kumikislap sa gitna ng ulan. Ang mga numero nito ay isang hatol ng kamatayan, ang kanyang blood pressure ay bumabagsak. Ang kanyang heart rate ay tumataas. Shock. Hypovolemic shock. Mamamatay siya kung hindi ko mapipigilan ang pagdurugo. At ang aking mga sandata, ang aking pinagmamalaking teknolohiya, ay nabibigo. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang multo mula sa operating room sa Tel Aviv ay bumalik para dalawin ako. Hindi. Hindi ito nangyayari. Bulong ko. Ang aking tiwala, ang aking arogansya, ay nagsimulang matunaw sa ilalim ng walang tigil na ulan. Sa gitna ng aking papalaking desperasyon, napansin ko ang isang kakaibang katahimikan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga batang sundalo ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Naghihintay sa aking susunod na utos. Ngunit hindi ako ang kanilang tinitingnan. Nakatingin sila kay Sergeant Miggs. Si Miggs ay hindi natataranta. Habang ako ay nakatutok sa sugat. Siya ay nakatutok sa buong sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang lahat ng kalangitan. Ang mga sundalo. Ang aming lokasyon. Siya ay kalmado na parang bato sa gitna ng isang rumaragasang ilog. Dalhin niyo siya sa ilalim ng mga puno. Ang kanyang unang utos. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Gamitin ang mga poncho. Gumawa ng silungan. Agad na kumilos ang mga sundalo. Ang kanilang pagkalito ay napalitan ng layunin. Binuhat nila si Santos. At sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Mabilis silang gumawa ng isang maliit na tatsulok na kanlungan para protektahan kami mula sa pinakamatinding ulan. Lumuhod si Mig sa tabi ko. Hindi niya tiningnan ang aking mga monitor o ang aking mga kagamitan. Kinuha niya ang pulso ni Santos gamit ang kanyang sariling mga daliri. Hinawakan niya ang noo ng bata. Tiningnan niya ang kulay ng kanyang mga labi. Siya ay nagbabasa ng mga senyales na mas matanda pa kaysa sa anumang teknolohiya. Pagkatapos ay tumingin siya sa sugat na pilit kong tinatakpan. At sa aking mga mata, wala akong nakitang pagusga sa kanyang tingin. Ang nakita ko lang ay isang malalim na pag-unawa sa kalubhaan ng aming sitwasyon. Tumayo siya. Major. Patuloy niyo lang yan. Sabi niya. Tumutukoy sa pressure na inilalapat namin. Kailangan nating patigilin yan. Pagkatapos ay lumingon siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Alalayan niyo si Major. Huwag niyong bibitiwan ang pressure. Kahit anong mangyari. At pagkatapos, sa aking lubos na pagkalito at galit, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Saan ka pupunta? Sigaw ko. Ang aking boses ay naglalaman ng lahat ng aking frustrasyon. Sergeant! Kailangan ko ng tulong dito. Reyes! Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang figura ay unti-unting nilalamon ng kulay berdeng kadiliman ng gubat. Hanggang sa siya ay tuluyang naglaho. Ang natira na lang ay ang tunog ng ulan at ang mabilis. Humihinang tibok ng puso ni Corporal Santos sa ilalim ng aking mga kamay.
Iniwan niya kami. Sa kritikal na sandaling ito. Iniwan niya kami. Ang aking paghamak sa kanya ay naging purong galit. Sa aking isipan. Siya ay isang duwag. Isang hangal na umasa sa lupa at ngayon ay tumatakbo dahil ang lupa ay wala nang maibigay. Naiwan ako doon. Nakaluhod sa putik. Basang-basa. Habang ang buhay ng isang tao ay dahan-dahang dumudulas sa aking mga daliri. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking karera. Wala akong maisip na susunod na gagawin. Ang mga minuto ay parang mga oras. Bawat tibok ng puso ni Santos sa monitor ay mas mahina kaysa sa nauna. Ang ulan ay walang awa. Ang aking mga kasamahan ay tahimik. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng pinipigilang takot. Ang kanilang tiwala sa akin ay unti-unting nalulusaw tulad ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang paglisan ng buhay mula sa katawan ng batang sundalo. Ito na ba iyon? Ang aking pangalawang kabiguan. Isang kabiguan na mas masahol pa dahil hindi ito nangyari sa isang steril na operating room na puno ng teknolohiya. Kundi dito sa gitna ng putik at dahon. Kung saan ang aking kaalaman ay naging walang silbi. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang pamilyar na anino ng pagkatalo. Halos sumuko na ako. At pagkatapos, mula sa kadiliman ng gubat, lumitaw siyang muli. Si Sergeant Miggs. Ang kanyang damit ay mas basa. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas mula sa mga sanga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may layunin. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kumpol ng mga berdeng dahon. Dahon lang. Walang espesyal. Walang high-tech. Mga ordinaryong dahon na may mga butil pa ng ulan. Sa aking isipan, naisip ko, ito ba ang kanyang solusyon? Mga dahon laban sa isang arterial bleed. Ang galit sa loob ko ay bumalik. Mas matindi pa. Ito ay hindi lang kamangmangan. Ito ay isang insulto sa buhay ng sundalong ito. Lumuhod siyang muli sa tabi namin. Hindi niya ako tiningnan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa sugat. Tanggalin niyo ang pressure. Mahinahon niyang utos. What? Are you insane? Sigaw ko. If we do that, he'll bleed out in seconds. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik. Ang kanyang tingin ay matalim. Ngunit hindi galit. Ito ay isang tingin na puno ng otoridad. Isang otoridad na hindi nagmula sa ranggo, kundi sa isang bagay na mas malalim. Major, magtiwala ka. Sabi niya sa Tagalog. Bago bumaling sa kanyang mga tauhan. Alisin niyo. Nag-atubili sila ng isang segundo. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa, ang dayuhang doktor na may teknolohiya at ang kanilang sariling sarhento na may mga dahon. Pinili nila ang kanilang sariling pinuno. Dahan-dahan. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Gaya ng inaasahan ko. Ang dugo ay muling bumulwak. Nagsimula akong sumigaw muli. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Miggs ay nagpatigil sa lahat ng salita sa aking lalamunan. Kumuha siya ng isang dakot ng mga dahon. Isinubo ito. At sinimulang huyain. Ang tunog. Sa gitna ng katahimikan ng aming pagkabigla, ay malinawang tunog ng mga hibla na dinudurog. Pinanood ko siya. Hindi makapaniwala. Ang aking buong medikal na pagsasanay ay sumisigaw sa loob ko. Bacteria. Contaminants. Oral flora. Ito ay isang kabaliwan. Isang primitive na ritual na walang lugar sa modernong medisina. Stop. For God's sake. Stop. You're going to kill him. You're introducing infection directly into his bloodstream. Sinubukan kong itulak ang kanyang kamay. Ngunit dalawa sa kanyang mga sundalo ang marahang humawak sa aking mga balikat. Hindi ito marahas.
Ngunit ito ay matatag. Major, pakiusap po. Sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang ngunit walang pag-aalinlangan. Magtiwala po kayo kay Sergeant. Nang matapos si Mig sa pagmuya, ang kanyang bibig ay naglalaman ng isang madilim na berdeng sapal. Maingat niya itong iniluwa sa kanyang palad. At pagkatapos, sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, idiniin niya ang dinurog na mga dahon ng direkta sa nakangangang sugat ni Corporal Santos. Isiniksik niya ito sa bawat sulok, na tinitiyak na ang buong ibabaw ay natatakpan. Napatulala ako. Hinihintay ko ang impeksyon. Hinihintay ko ang paglala. Hinihintay kong bumagsak ng tuluyan ang kanyang vital signs. Ngunit ang nangyari ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking agham. Isang himala. Sa ilalim ng berdeng sapal. Ang pagdurugo ay huminto. Hindi lang bumagal. Huminto. Ang malakas na pag-agos ay naging mahinang pagtulo. At pagkatapos ng ilang segundo, wala na. Katahimikan. Ang sugat na hindi kayang pigilan ng aking ilima. 000 combat gauze ay isinara ng mga dahong kinuha lang sa isang puno. Napatingin ako mula sa sugat patungo sa aking monitor. Ang kumikislap na numero ng blood pressure. Na kanina ay nasa kritikal na 70 paghahati 40. Ay nagsimulang tumaas. 75 paghahati 45. 80 paghahati 50. 85 paghahati 55. Ang kanyang heart rate ay nagsimulang bumagal. Mula sa isang delikadong 140 pababa sa 120. Ang makina, ang aking Diyos ng datos at katotohanan, ay kinukumpirma ang himalang nasasaksihan ng aking mga mata. Nanginginig akong lumuhod. Hinawakan ko ang aking monitor. Na para bang ito'y maaaring magsinungaling. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang pasyente ay nag-stabilize. Ang kanyang paghinga ay naging mas malalim. Mas regular. Ang kulay abo na kulay ng kanyang mukha ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang kulay. Tumingin ako kay Migs, na ngayon ay abala sa paggawa ng isang pansamantalang splint mula sa mga sanga at baging para hindi gumalaw ang binti. Tumingin ako sa kanya. Naghahanap ng sagot. Ang aking arogansya ay nawala. Pinalitan ng isang pagkamangha na halos masakit. Ano? Anong ginawa mo? Hirap kong tanong. Ang aking boses ay isang bulong. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Dahon ng bayabas? Simpleng sagot niya. Guava leaves. Iyon lang. Walang mahabang paliwanag. Walang siyentipikong pangalan. Mayaman sa antibacterial at astringent. Mabilis magpatigil ng dugo. Tinuro sa amin ng aming mga ninuno. Regalo ng lupa. Regalo ng lupa. Ang mga salitang kanyang sinabi noong unang araw. Ang mga salitang aking pinagtawanan. Ay bumalik sa akin na parang isang sampal. Ang lupa. Ang lupa na aking itinuring na marumi. Bilang isang kalaban. Ay ang siyang nagbigay ng lunas. Ang karunungan na aking hinamak bilang pamahiin ay ang siyang nagligtas sa buhay na aking isinuko na. Nakatayo ako doon. Sa ilalim ng pansamantalang silungan. Habang ang ulan ay unti-unting humihina. Ang bagyo sa labas ay tumitila. Ngunit sa loob ko, isang mas malakas na bagyo ang kasisimula pa lamang. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang mga pader ng aking propesyonal na pagkatao. Ang pundasyon ng aking kanluraning pagmamataas. Ay gumuho sa isang iglap. Nawasak ang mga ito. Hindi ng isang malakas na pagsabog. Kundi ng katahimikan ng isang dahon ng bayabas. Ang ulan ay tumila na parang isang hininga na pinakawalan. Ang dagundong ng kulog ay napalitan ng mahinang patak ng tubig mula sa mga dahon. 1,000 maliliit na orasan na tumitiktak sa paglipas ng panahon. Sa ilalim ng aming munting kanlungan,
Ang hangin ay mabigat sa amoy ng basang lupa. Ozono. At isang kakaibang, bahagyang mapait na amoy na nagmumula sa berdeng gamot na nakatapal sa hita ni Corporal Santos. Nakaluhod pa rin ako. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga hita. Ngunit hindi ko na maramdaman ang putik o ang lamig. Ang aking buong pagkatao ay nakatuon sa dalawang bagay, ang matatag na numero sa screen ng aking monitor. At ang mukha ni Sergeant Miggs. Siya ay hindi nagpapakita ng anumang pagmamalaki o tagumpay. Ang kanyang ginawa ay tila kasing natural para sa kanya tulad ng paghinga. Kumuha siya ng malinis na tela mula sa kanyang sariling pack. Binasa ito ng tubig ulan na naipon sa isang malaking dahon. At dahan-dahang pinunasan ang noo ni Santos. Isang kilos ng isang ama. Hindi ng isang sundalo. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok sa paghihintay. Ang kalangitan ay nagliliwanag na. Ngunit ang mga ulap ay masyadong makapal para sa isang rescue helicopter. Kami ay nakulong. Ngunit ang kapaligiran sa aming maliit na grupo ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang tahimik na pag-asa. Ang mga sundalong Pilipino ay kumilos na may isang hindi maipaliwanag na pagkakaisa. Hindi na nila kailangan ng mga utos. Ang isa ay nagtipo ng tuyong kahoy sa ilalim ng mga nakausling bato. Ang isa ay naglabas ng kanyang maliit na rasyon ng biskwit at hinati ito sa aming lahat. Kinausap nila si Santos. Na bahagyang gising na. Sa kanilang wika. Ang kanilang mga boses ay mahinahon at nagbibigay tiwala. Ito ay bayanihan in action. Hindi ito isang konsepto na nababasa sa libro. Ito ay isang buhay na espiritu na aking nasasaksihan. Bawat isa ay may papel. Bawat isa ay nag-aambag. Ang kanilang mga individual na sarili ay nawawala sa isang mas malaking layunin, ang kaligtasan ng kanilang kapatid. Ako naman ay isang dayuhan sa kanilang mundo. Isang manonood. Ang aking trauma pack, na kanina'y sentro ng aking universo, ay nakatiwangwang sa putik. Ang mga mamahaling laman nito ay tila mga laruan na walang silbi. Naramdaman ko ang isang matinding kahihiyan. Ang aking kayabangan. Ang aking paghamak. Ang aking mga salita kay Migs tungkol sa tetanus at bakterya ay bumalik sa akin na parang mga lason. Muntik ko nang ipahamak ang lahat dahil sa aking pagiging arogante. Kung nasunod ang gusto ko. Kung hindi ako pinigilan ng kanyang mga tauhan. Maaaring patuloy kong sinubukan ang aking mga nabigong pamamaraan hanggang sa maubos ang dugo ni Santos. Ang katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit kay Migs, na nakaupo sa isang bato at tahimik na nagmamasid sa kanyang mga tauhan. Umupo ako sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mahaba. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Humingi ng tawad? Magtanong? Manahimik na lang? Sa huli, ang siyentista sa loob ko ang nanaig. Kailangan ko ng paliwanag. Kailangan kong ilagay ang himalang ito sa isang kahon na maiintindihan ng aking isipan. Guava leaves. Sabi ko. Sinubok ang salita sa aking dila. What's in them? What chemical compound causes the coagulation? Is it type of tannin? An alkaloid? Tumingin sa akin si Migs. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng panunuya, kundi isang ngiti ng isang guro sa isang sabik na mag-aaral. Hindi ko alam ang mga pangalan na iyan. Major. Sagot niya. Ang alam lang namin. Ito ang itinuro ng aming mga lolo't lola. Sabi nila, ang bawat halaman sa gubat ay may kwento at may layunin. Ang iba ay pagkain. Ang iba ay lason. At ang iba, tulad ng bayabas, ay gamot. Hindi namin ito tinatanong. Nakikinig lang kami. Nakikinig. Pag-ulit ko. Nakikinig kanino? Sa mga puno. Ang ideya ay napakabanyaga sa akin.
Sa gubat, sabi niya. Ikinumpas ang kanyang kamay sa paligid. Ang gubat ay hindi lang mga puno. Major. Ito ay isang katawan. Mayroon itong sariling buhay. Sariling pulso. Kung marunong kang makinig, sasabihin niya sa iyo kung saan ka makakahanap ng tubig. Kung anong hayop ang malapit. Kung kailan darating ang ulan. At kung kailangan mo, ibibigay niya sa iyo ang lunas. Ang kanyang mga salita ay parang tula. Hindi siyensya. Ngunit habang nakatingin ako sa paligid, sa napakalawak na karagatan ng lunti ang kulay, nagsimula akong makakita ng isang bagay na iba. Hindi na ito isang magulo at mapanganib na lugar. Ito ay isang hardin. Isang laboratorio. Isang parmasya na mas malaki at mas matalino kaysa sa alinmang kumpanya ng gamot sa mundo. At ang mga taong ito, na aking hinamak bilang ki-primitive. Sila ang mga henyong parmasyutiko. Ang mga tagapag-alaga ng libo-libong taon ng kaalaman. In Israel. Sabi ko. Ang aking boses ay halos isang bulong. We have the best technology. The best equipment. We spend billions on research to invent what? What that leaf just did for free. Tumango si Migs. Magaling ang teknolohiya. Major. Mabilis. Malakas. Pero ang teknolohiya ay gawa ng tao. Ang lupa. Gawa ng Diyos. Ang kaalaman ninyo ay nasa libro. Ang kaalaman namin ay nasa dugo. Ang kaalaman namin ay nasa dugo. Ang pariralang iyon ay tumago sa akin. Isang karunungan na ipinasa hindi sa pamamagitan ng mga unibersidad, kundi mula sa ama hanggang sa anak, mula sa ina hanggang sa anak na babae. Isang karunungan na nakasulat hindi sa papel, kundi sa memorya ng isang lahi. At ako, sa aking pagmamataas, ay tinawag itong pamahiin. Sino ngayon ang hangal? Sino ang bulag? Ang taong nagtitiwala sa isang makina na maaaring mawala ng signal. O ang taong nagtitiwala sa isang puno na naroroon na bago pa man ipanganak ang kanyang mga ninuno. Sa wakas, ang tunog na aming hinihintay. Isang malayong dagundong na unti-unting lumalakas. Isang helicopter. Tumayo kaming lahat. Ang aming mga mukha ay nakatingala sa langit. Habang bumababa ang rescue basket, ako ang nag-asikaso sa paglilipat kay Santos. Tiningnan kong muli ang kanyang sugat. Ang berdeng sapal ay nananatiling nakadikit. Na parang isang natural na benda. Walang pamamaga. Walang senyales ng impeksyon. Ito ay malinis. Habang inaangat kami sa ere, nakita ko ang gubat mula sa itaas. Ang walang katapusang kanopi ng mga puno. Hindi na ito isang kalaban. Hindi na ito isang berdeng impyerno. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang milagro. Isang himala ng buhay na nagpapakumbaba sa lahat ng aking nalalaman. Umalis ako sa lugar na iyon na isang ibang tao. Ang Asher Cohen na bumaba sa bangin na iyon ay hindi na ang parehong Asher Cohen na umakyat sa langit. Isang bahagi ng aking sarili ang naiwan sa putik. Kasama ng aking mga walang silbing ghost at nasirang pagmamataas. Ang ingay sa loob ng Black Hawk helicopter ay nakabibingi. Isang mekanikal na sigaw na sumasapaw sa lahat. Ngunit sa aking isipan, mayroong isang perpektong katahimikan. Nakaupo ako sa sahig na metal. Ang aking likod ay nakasandal sa malamig na pader. At ang aking mga mata ay hindi humihiwalay kay Corporal Santos. Nakahiga siya sa isang stretcher. Binalutan ng emergency blanket. Ang kanyang mukha ay payapa na. Ang benda na inilagay ng mga medik sa paligid ng kanyang hita ay malinis. Walang tumatagos na dugo. Mula sa ilalim nito, bahagyang nakausli ang ilan sa mga dinurog na dahon ng bayabas. Na parang isang madilim na berdeng selyo. Ang aking siyentipikong isipan ay naghahanap ng mali. Impeksyon. Pamamaga.
Allergic reaction. Anumang senyales na ang T-primitive na lunas na ito ay may masamang epekto. Ngunit wala. Wala akong makita. Pagdating namin sa field hospital, isang serye ng malalaking tolda na may pinakabagong kagamitan ng lahat ay kumilos ng may profesional na bilis na pamilyar sa akin. Isang grupo ng mga Pilipinong doktor at nurse ang sumalubong sa amin. Agad nilang inilipat si Santos sa isang gurney at mabilis na itinulak papasok sa trauma bay. Sumunod ako sa kanila. Ang aking tungkulin bilang doktor ay nanaig sa aking pagkalito. Multiple lacerations. Possible femoral artery involvement. Significant blood loss on site. Mabilis kong sabi sa head surgeon. Isang babaeng Pilipina na may matalas na mga mata. We applied a tourniquet and packed the wound. Hindi ko binanggit ang dahon. Sa huling sandaling iyon, ang aking kanluraning pride ay kumapit pa rin. Nahiya akong sabihin na ang ginamit naming pampatigil ng dugo ay isang bagay ng inuya. Ang surgeon, si Major Alcacid, ay tumango at nagsimulang suriin ang pasyente. Okay. Let's look. Cut the bandage. Isang nurse ang mabilis na ginupit ang benda. Nang malantad ang sugat, ang buong team ay sandaling tumahimik. Ang berdeng sapal ay nakadikit pa rin sa sugat, na ngayon ay tuyo na at kulay kape sa mga gilid. Tumingin sa akin si Major Alcacid. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Major Cohen. Ano po itong inilagay ninyo sa sugat? Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Huminga ako ng malalim. It was guava leaves. Sabi ko. Ang aking boses ay mas mahina kaysa sa aking inaasahan. Sergeant Reyes. He chewed them and applied them as he poultice. Hinihintay ko ang pagtawa. Ang paghamak. Ang isang sermon tungkol sa malpractice. Sa halip, lumuhod si Major Alcacid para tingnang mabuti ang sugat. Maingat niyang sinuri ang mga gilid. Ipinag-utos niya sa nurse na kunin ang vital signs. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. At ang kanyang mukha ay walang bakas ng paghusga. Ang nakita ko ay respeto. Magaling ang ginawa ni Sergeant. Sabi niya. Tingnan ninyo. Sabi niya sa kanyang mga residente. Walang active bleeding. Ang tissue granulation ay nagsisimula na. At halos walang pamamaga. Ang dahon ng bayabas ay isang napakahusay na first aid agent. Tumingin siya muli sa akin. Major Cohen. I'm sure you know that Psidium gojava is rich in tannins, which are powerful astringents. That's what stopped the bleeding so quickly. But more than that, it's packed with flavonoids like quercetin, which have potent antibacterial and anti-inflammatory properties. What your surgeon did was not just stop the bleeding. He also cleaned and disinfected the wound in a way your sterile gauze never could have in that environment. He essentially applied natural, broad-spectrum antibiotic and coagulant at the same time. Nakatayo lang ako roon. Tulala. Ang bawat salita niya ay isang suntok na nagpapaguho sa mga natitirang pader ng aking pag-aakala. Hindi lang niya alam kung ano ito. Alam niya kung bakit ito gumagana. Ibinigay niya sa akin ang siyentipikong paliwanag na hinahanap ng aking isipan. Ang sinaunang karunungan at ang modernong agham ay hindi magkalaban. Dito sa Pilipinas, sila ay iisa. Sila ay magkakambal. Ang mga doktor na ito, na may kakayahang mag-opera at gumamit ng mga advanced na kagamitan, ay mayroon ding malalim na pag-unawa sa parmasya ng kanilang sariling lupain. Napilitan akong harapin ang isang nakakawasak na katotohanan. Hindi ako napunta sa isang third world country. Napunta ako sa isang lugar kung saan ang kaalaman ay mas holistic. Mas kompleto. Ang aking kaalaman ay makapangyarihan. Ngunit ito ay nakakulong sa mga pader ng laboratorio at ospital.
Ang kanilang kaalaman ay kasing lawak ng kanilang kagubatan. Kasing lalim ng kanilang kasaysayan. Ang aking pagmamataas ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang anyo ng kamangmangan. Ang tunay na primitive ay ang pag-iisip na ang iyong paraan lamang ang siyang tama. Umalis ako sa trauma bay at naglakad palabas. Kailangan ko ng hangin. Sumandal ako sa pader ng isang tolda. Ang sikat ng araw ay parang banyaga sa aking balat. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig. Ito ang aking pagpipilian, maaari kong ituring ang pangyayaring ito bilang isang kakaibang kaso. Isang swerte. At bumalik sa aking komportableng mundo ng katiyakan. O maaari kong tanggapin ang katotohanan na ang aking mundo ay mas maliit kaysa sa aking inaakala. Na mayroong isang universo ng kaalaman na hindi ko pa natutuklasan. At ang sentro ng unibersong iyon. Sa sandaling ito, ay ang bansang ito na aking hinamak. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pumunta ako sa maliit na medical library ng kampo. Sa isang lumang computer. Nag-type ako sa search bar, Psyllium gojava Medicinal Properties Scientific Studies. Ang mga resulta ay bumuhos na parang baha. Mga journal mula sa buong mundo. Mga pag-aaral mula sa University of the Philippines. Mga papeles sa clinical trials. Hindi lang ito tungkol sa pagpapagaling ng sugat. Antidiarrheal. Antidiabetic. Analgesic. Hepatoprotective. Ang listahan ay walang katapusan. Bawat artikulo ay puno ng mga terminong pamilyar sa akin: polyphenols, carotenoids, terpenes, mga kemikal na pinag-aaralan at sinusubukang isynthesize ng mga pharmaceutical giants sa bilyon-bilyong dolyar. Ngunit narito na sila. Perpektong nabuo sa isang simpleng dahon. Libre para sa sinumang may kaalaman na kunin. Natuklasan ko na ang kaalaman ni Meigs ay hindi isang lihim. Ito ay isang bukas na aklat na libo-libong taon nang binabasa ng kanyang mga ninuno. Ito ay isang agham na ipinasa sa pamamagitan ng mga kwento, ng mga awit, ng mga ritual. Isang agham na nakaugnay sa espiritu, na hindi kailanman hiniwalay ang katawan sa kaluluwa, o ang tao sa kalikasan. Isinara ko ang computer. Ang liwanag mula sa screen ay tumigil. At naiwan ako sa dilim. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating ako rito, nakakakita ako ng malinaw. Ang aking misyon ay hindi para magturo. Ang aking misyon ay para matuto. At ang aking guro ay hindi isang propesor sa isang sikat na unibersidad, kundi isang matandang sarhento na ang diploma ay ang mismong lupa na kanyang tinatapakan. Ang Pilipinas, sa aking mga mata, ay hindi na isang lugar sa mapa. Ito ay naging isang sagradong teksto. At ako ay nagsisimula pa lamang na basahin ang unang pahina. Ang pagkamangha ko ay naging isang malalim na paggalang. Isang pagpaparangal. Ang umaga ay sumikat na may ibang kulay. O baka naman, ako lang ang may ibang mga mata para tingnan ito. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga siwang ng tolda ay hindi na parang isang mapanuring ilaw, kundi isang mainit na yakap. Ang mga tunog ng kampo ang tawanan ng mga sundalo. Ang kalansing ng mga kagamitan. Ang huni ng mga ibon na pamilyar na sa akin na hindi na ingay, kundi musika. Isang simponya ng buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na ako ay bahagi nito. Hindi isang dayuhang nagmamasid. Ang unang hinanap ng aking mga mata ay si Sergeant Meigs. Nakita ko siya malapit sa kusina. Nakaupo sa isang kahoy na bangko. Tahimik na nagkakape mula sa isang lata na tasa habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Walang anumang bakas sa kanyang kilos na siya ang taong nagligtas ng isang buhay kahapon. Siya ay payak. Payapa. Isang ordinaryong tao na nagkakape sa isang ordinaryong umaga. Ngunit para sa akin, hindi na siya ordinaryo. Siya ay isang higante. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng mga salitang kailangan kong sabihin.
Naramdaman niya ang aking pagdating at lumingon. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Naghihintay. Tumayo ako sa harap niya. At sa loob ng ilang segundo, wala akong masabi. Paano mo sisimulan ang paghingi ng tawad sa isang taong hindi mo lang hinamak? Kundi muntik mo pang hadlangan sa paggawa ng isang himala? Sergeant. Sa wakas ay nasabi ko. Ang aking boses ay garalgal. Ako. Gusto kong. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang banayad na kilos para patigilin ako. Umupo ka. Major. Sabi niya. Itinuturo ang espasyo sa tabi niya. Nagkape ka na ba? Ang simpleng tanong na iyon. Ang normalidad nito ay mas lalong nagpaguho sa akin. Umupo ako. Umiling ako. Ibinigay niya sa akin ang sarili niyang tasa. Sige na. Masarap yan. Barako. Tinanggap ko ito. Ang init ng lata ay gumapang sa aking nanginginig na mga kamay. Hindi. Hindi ko to dapat tinatanggap. Sabi ko. Matapos ang lahat ng sinabi ko. Ang ginawa ko. Ang ginawa mo ay ang alam mong tama. Sagot niya. Na parang ito ang pinakasimpleng bagay sa mundo. At ang ginawa ko ay ang alam kong tama. Pareho lang tayong gustong iligtas ang bata. Iba lang ang ating mga sandata. Ang kanyang pag-unawa ay mas matalim pa kaysa sa paghusga. Pero mali ako. Sergeant. Naging arugante ako. Bulag. Kung hindi dahil sa iyo. Hindi ko matapos ang pangungusap. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay nasa malayong kabundukan. Alam mo, Major. Sa gubat, ang pagmamataas ay mas delikado kaysa sa ahas. Ang ahas, tutuklawin ka lang sa katawan. Pero ang pagmamataas, pinapatay nito ang iyong pandinig. Hindi mo na naririnig ang babala ng hangin. Ang mensahe ng mga hayop, ang tingin mo lang ay ang sarili mong landas. Kahit pa ito ay patungo sa bangin. Tumingin siya sa akin. Kahapon, pareho tayong nasa bingit ng bangin. Ang mahalaga, nakatawid tayo. Itinuro mo sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman matututunan sa isang libro. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Salamat. Tumango lang siya. Walang anuman. Ang kaalaman na yan. Hindi ito sa akin. Ito ay sa amin. Ipinahiram lang sa amin ng mga nauna sa amin. Para maipasa namin sa susunod. Isinasauli niya ang tasa. Bisitahin mo si Santos. Masaya siyang makita ka. Ang kanyang payo ay isang utos. Tumayo ako at naglakad patungo sa medical tent. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Ang pagpapatawad, lalo na kapag hindi mo inaasahan, ay isang uri rin ng gamot. Natagpuan ko si Corporal Santos na nakaupo sa kanyang higaan. Ang kanyang binti ay nakataas at nakabalot sa malinis na benda. Ang kanyang ngiti nang makita niya ako ay kasing liwanag ng araw sa labas. Major. Sir. Corporal. Sabi ko. Lumapit sa kanyang tabi. How are you feeling? Okay na po. Sir. Masakit pa ng kaunti. Pero sabi ng doktor, milagro daw na walang impeksyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po. Sir. Niligtas niyo ang buhay ko. Umiling ako kaagad. Hindi ako. Corporal. Huwag mo akong pasalamatan. Si Sergeant Miggs ang nagligtas sa'yo. At ang dahon ng bayabas. Ngumiti si Santos. Ah. Ang Lolo's Remedy. Ganoon din po ang ginagawa ng lola ko sa probinsya kapag nasusugatan kami noong mga bata pa kami. Akala ko.
Kwentong kutsero lang. Totoo pala. Sa tabi ng kanyang higaan, may isang pamilya, isang matandang babae at isang lalaki. At isang dalaga ang kanyang mga magulang at kapatid. Marahil, sila ay ngumiti sa akin. Isang ngiti na puno ng sinseridad. Ang ina ay lumapit at marahang hinawakan ang aking braso. Salamat po. Sir. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Walang bayad. Walang legal na usapan. Tanging purong pasasalamat. Isang koneksyon na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay halos nahahawakan. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Ang lunas na ginawa ni Migs ay hindi lang tungkol sa kemikal na nasa dahon. Ito ay tungkol sa komunidad. Tungkol sa pag-aalaga. Ito ay isang kilos ng pagmamahal na ipinasa sa mga henerasyon. Ang pagnguya sa dahon ay hindi lang isang paraan ng paghahanda. Ito ay isang intimate na pagbabahagi ng sarili para sa kapakanan ng iba. Umalis ako sa tent. Ang aking puso ay mas magaan kaysa dati. Naglakad ako sa gilid ng kampo, kung saan tanaw ang buong lambak. Naalala ko ang pasyente na namatay sa aking operating table sa Tel Aviv. Ang batang sundalo na hindi ko nailigtas sa kabila ng lahat ng aking teknolohiya. Ang kabiguan na iyon ang nagtulak sa akin na maging mas mahigpit. Mas dogmatiko. Mas arogante. Ang aking pagmamataas ay isang baluti laban sa aking takot. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa lunti ang tanawin ng Pilipinas, naintindihan ko, hindi ko kailangan ng baluti. Ang kailangan ko ay makinig. Ang aking pagkakamali noon ay hindi dahil sa kakulangan ng teknolohiya. Ito ay dahil sa aking pagiging sarado. Tiningnan ko ang pasyente bilang isang makina na kailangang ayusin. Hindi isang taong may espiritu na kailangang pagalingin. Si Migs at ang kanyang mga kasamahan ay hindi lang ginamot ang katawan ni Santos. Pinagaling nila ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanilang pag-aalaga. Iyon ang kulang sa akin. Iyon ang kaalaman na hindi itinuturo sa medical school. Dito, sa gitna ng isang bansang akala ko'y atrasado, natagpuan ko ang nawawalang piraso ng aking pagkatao bilang isang manggagamot. Hindi ito isang bagong surgical technique o isang bagong gamot. Ito ay isang bagay na mas matanda at mas malalim. Ito ay ang karunungan ng pakikipagkapwa. Ang pag-unawa na ang pagpapagaling ay isang sama-samang gawain. Isang sayaw sa pagitan ng agham at kalikasan. Ng katawan at kaluluwa. Ng isang tao at ng kanyang komunidad. Ang pagkamangha ko sa Pilipinas ay lumago mula sa isang simpleng paghanga sa isang halaman patungo sa isang malalim na pagpipitagan sa buong kultura nito. Ang kanilang lakas ay hindi nasa kanilang mga sandata, kundi nasa kanilang mga puso. Ang kanilang yaman ay hindi nasa kanilang mga bangko, kundi nasa kanilang lupa. At ang kanilang henyo ay hindi nasa kanilang mga skyscraper, kundi nasa kanilang kakayahang mabuhay ng may harmonya sa isang mundong sinusubukan ng iba na sakupin. Ang mga huling araw ng aming pagsasanay ay lumipas na parang panaginip. Ang aking pakikitungo sa mga sundalong Pilipino ay nagbago. Hindi na ako ang superior na opisyal na nagmamasid mula sa malayo. Nakisalo ako sa kanilang mga kwentuhan. Tinikman ko ang kanilang pagkainadobo. Sinigang na niluto sa ibabaw ng apoy. At ang lasa nito ay mas masarap pa kaysa sa alinmang mamahaling pagkain na natikman ko na. Tinuruan nila akong gumawa ng mga simpleng buhol mula sa baging. Tinuruan nila ako ng mga salitang Tagalog. At sa bawat sandali, naramdaman ko ang pagguho ng huling mga pader sa loob ko. Hindi sila nagturo sa akin ng mga teknike pang militar. Tinuruan nila ako kung paano maging tao muli. Sa araw ng aming pag-alis, ang buong kampo ay nagtipon para magpaalam. May mga palitan ng mga patch, mga souvenir, at mga pangako ng pagkakaibigan. Hinanap ko si Sergeant Migs. Nakatayo siya sa di kalayuan. Tahimik gaya ng dati. Nilapitan ko siya.
Ang aking kamay ay nakaabot para sa isang handshake. Sergeant Reyes. Sabi ko. Migs. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo. Kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay matatag. Magaspang. Ang kamay ng isang taong nabubuhay ng malapit sa lupa. Walang utang. Major. Sabi niya. Ang natutunan mo. Baunin mo. Iyon lang ang bayad. Babaunin ko. Sagot ko. Habang buhay. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang souvenir. Isa itong maliit na bato. Makinis at bilog. Nakinuha mula sa ilog na aming tinawid. Para hindi mo makalimutan. Sabi niya. Na kahit ang pinakamatigas na bato ay hinuhubog ng tubig. Ang pinakamatibay na tao ay hinuhubog ng pagpapakumbaba. Ibinigay niya ito sa akin. Ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap ko sa aking buong buhay. Sa aking paglipad pabalik sa Israel. Nakatingin ako sa bintana. Pinapanood ang libo-libong isla ng Pilipinas na unti-unting lumiliit sa ibaba. Ang mga islang iyon, na dati mga tuldok lang sa mapa para sa akin. Ngayon ay may mga pangalan, mga kwento, at isang kaluluwa. Naalala ko ang aking pagdating ang aking pagkainis sa init. Sa gulo. Sa aking pag-aakala sa kanilang kahinaan. Ngayon, habang papalayo ako, ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na pangungulila. Na parang iniiwan ko ang isang bahagi ng aking sarili. Paglapag ko sa Tel Aviv, ang kaibahan ay isang sampal. Ang malinis na paliparan. Ang tahimik at maayos na mga kalsada. Ang mga modernong gusali. Ito ang mundong aking ipinagmamalaki. Ngunit ngayon, mayroon itong kakaibang pakiramdam. Malamig. Walang buhay. Walang kulay. Ang kaayusan na dati kong hinahangaan ay tila isang hawla. Bumalik ako sa aking ospital. Sa aking kaharian ng bakal at salamin. Ang tunog ng mga monitor ay hindi na musika sa akin. Ito ay isang ingay na nakakabingi. Isang paalala ng isang buhay na sinusukat sa numero. Hindi sa espiritu. Isang araw. Habang nasa gitna ng isang komplikadong operasyon. Napansin ko ang aking sarili. Ang aking buong atensyon ay nasa screen. Sa mga datos. Bigla kong naalala si Migs. Kung paano niya kinuha ang pulso ni Santos gamit ang kanyang sariling mga daliri. Kung paano niya tiningnan ang kulay ng kanyang mga labi. Pagkatapos ng operasyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Pumasok ako sa recovery room. At sa halip na basahin lang ang chart, hinawakan ko ang kamay ng aking pasyente. Magpagaling ka. Bulong ko. Laban lang. Ang aking karanasan sa Pilipinas ay hindi na natiling isang alaala lamang. Ito ay naging isang misyon. Nagsimula ako ng isang maliit, personal na proyekto ng pananaliksik, na pinupunduhan ko mula sa sarili kong bulsa. Isang pag-aaral sa ethnobotany ng Pilipinas, na naglalayong idokumento at unawain ang siyentipikong basehan ng kanilang tradisyonal na gamot. Nakipag-ugnayan ako sa mga unibersidad sa Maynila. Ang aking mga kasamahan ay inakala na ako'y nababaliw. Asher, ano nang ginagawa mo? Nag-aaksaya ka ng oras sa mga halaman ng mangkukulam. Umiti lang ako. Hindi na nila ako maiinsulto. Alam ko na ang katotohanan. Sa aking apartment sa Tel Aviv. Sa aking maliit na balkonahe. Mayroon akong isang espesyal na halamanan. Sa gitna ng mga halamang gamot mula sa Mediterranean. May isang halaman na aking inaalagaan ng may espesyal na pag-iingat. Isang maliit na puno ng bayabas. Bawat umaga. Habang dinidiligan ko ito. Hawak ko ang makinis na bato mula sa ilog. At naaalala ko ang lahat. Akala ko noon.
Ang kadakilaan ng isang bansa ay nasusukat sa lakas ng kanyang militar, sa taas ng kanyang mga gusali, sa bilis ng kanyang teknolohiya. Mali ako. Ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan kung sa proseso ay nawala mo ang iyong kaluluwa. Ngayon, alam ko na ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay ang katatagan. Ang lalim ng koneksyon sa lupa, ang lakas ng komunidad, at ang karunungan na magpakumbaba. Sa lahat ng sukatan na iyon, natuklasan ko na ang Pilipinas ay hindi isang third world country. Sila ay hindi nahuli. Sa katunayan, sila ay nauna sa ating lahat. Habang kami sa kanluran ay abala sa pagbuo ng mga artipisyal na katalinuhan. Sila ay nakikinig sa isang mas matanda at mas matalinong uri ng katalinuhan ng kalikasan mismo. Sila ang nag-iisang bansa na aking nakita kung saan ang isang general ay maaaring matuto mula sa isang simpleng magsasaka. Kung saan ang isang doktor ay maaaring magpaturo sa isang albularyo. Kung saan ang isang dahon ay mas makapangyarihan kaysa sa isang laboratorio. Para sa akin, ang Pilipinas ang pinakadakilang bansa sa buong mundo. Isang buhay na alamat. Isang paraiso hindi dahil sa kanyang mga dalampasigan, kundi dahil napanatili nito ang pinakamahalagang bagay na kinalimutan na ng iba, ang kanilang pagkatao. Ito ang aking kwento. Isang paglalakbay mula sa pagmamataas patungo sa pagpapakumbaba. Mula sa kamangmangan patungo sa kaliwanagan. Ang aking mga pag-aakala ay mali. Ang Pilipinas ay hindi isang lugar na kailangang turuan. Ito ay isang lugar kung saan ang buong mundo ay dapat matuto. Ang mga tao nito, sa kanilang simpleng pamumuhay at hindi matitinag na espiritu, ay ang tunay na mga guro. At ako, habang buhay, ay mananatiling kanilang mapagkumbabang mag-aaral. Nagkaroon na ba kayo ng karanasang nagbago sa inyong buong pananaw? Ibahagi ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa inyo. Ako si Asher Cohen. At salamat sa pakikinig.